Ang tunay na pagsunod sa salita ng Diyos. Santiago Kabanata 1, talata 22 hanggang 27. Maging taga-tupad kayo ng salita at hindi taga-pakinig lamang. Kung hindi, nililinlang ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang sinumang nakikinig ng salita ngunit hindi ito isinasagawa ay katulad ng isang taong tumitingin sa kanyang mukha sa salamin. Pagkatapos niyang tignan ang kanyang sarili, siya ay umaalis at agad nalilimutan kung ano ang kanyang itsura. Ngunit ang taong tumitingin sa sakdal na kautusan na nagbibigay ng kalayaan at nagpapatuloy dito, hindi siya nakalimot sa kanyang narinig, kundi isinagawa niya ito. Dahil dito, pagpapalain siya sa kanyang ginagawa. Kung inaakala ng sinuman na siya ay relihiyoso, ngunit hindi niya pinagpipigil ang kanyang dila, dinadaya niya ang kanyang sarili, at walang kabuluhan ang kanyang relihiyon. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: tulungan ang mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at panatilihing malinis ang sarili sa sanlibutang ito. Aming mapagmahal na Ama, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Buksan mo po ang aming puso upang hindi lamang kami maging tagapakinig kundi maging tagatupad ng iyong salita. Naway lumago kami sa pananampalataya at ipamuhay ang aming natutunan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Huwag lang makinig. Isabuhay ang salita ng Diyos. Maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Kung hindi, nililinlang ninyo ang inyong sarili. Maraming taong nakikinig ng salita ng Diyos tuwing linggo, pero hindi ito isinasabuhay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi sapat na alam natin ang tama, kailangan natin itong gawin. May isang tao ang laging dumadalo sa simbahan at nakikinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, pero kapag nasa trabaho, nandaraya siya at naninira ng iba. Siya ay isang tagapakinig ngunit hindi tagatupad ng salita ng Diyos. Paano natin ito maisasabuhay? Gawin ang tama kahit walang nakakakita. Maging mabuting halimbawa sa iba. Huwag ipagpaliban ang paggawa ng mabuti. Sa Lucas Kabanata 11, talata 28, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Huwag maging tulad ng taong nalilimutan ng kanyang nakita sa salamin. Ang sinumang nakikinig ng salita ngunit hindi ito isinasagawa ay katulad ng isang taong tumitingin sa kanyang muka sa salamin. Pagkatapos niyang tingnan ang kanyang sarili, siya ay umaalis at agad nalilimutan kung ano ang kanyang itsura. Ang salita ng Diyos ay tulad ng isang salamin. Ipinapakita nito ang tunay nating kalagayan. Ngunit kung wala tayong gagawin pagkatapos makita ang ating mga kahinaan, para lang tayong tumingin sa salamin at hindi inayos ang ating sarili. Kapag nakita mong marumi ang iyong muka sa salamin, hindi mo iiwanan ito nang hindi naguhugas. Ganon din dapat sa ating espiritual na buhay. Kung ipinakita sa atin ng Diyos ang dapat nating baguhin, kailangan natin itong ayusin. Paano natin ito maiiwasan? Pag nilay-nilayan ang salita ng Diyos araw-araw. Huwag maging kampante, laging magpakumbaba at magbago. Humingi ng tulong sa Diyos upang isabuhay ang kanyang kalooban.
Ang tunay na relihiyon ay may aksyon at pagpipigil sa sarili. Kung inaakala ng sinuman na siya ay relihiyoso ngunit hindi niya pinagpipigil ang kanyang dila, dinadaya niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang relihiyon. Maraming taong nag-aakalang relihiyoso sila dahil sa kanilang mga panlabas na gawain, pero hindi nila pinipigilan ang kanilang dila. Madaldal, sa tsismis, paninirang puri o masasakit na salita. Ang tunay na pananampalataya ay may pagpipigil sa sarili. Isang taong laging nagdarasal pero mahilig manira ng kapwa. Ito ba ay tunay na pananampalataya? Ang tunay na makadiyos ay hindi lang nagdarasal kundi nagpapakita ng kabutihan sa kanyang kilos at pananalita. Sa Kawikaan, Kabanata 21, Talata 23, ang nagpipigil ng kanyang dila ay nag-iingat ng kanyang sarili mula sa kapahamakan. Paano natin mapipigilan ang ating dila? Magsalita lamang ng makakabuti sa iba. Gamitin ang ating bibig sa pagpapalakas ng loob at pagpapahayag ng katotohanan. Manalangin bago magsalita sa mahalagang sitwasyon. Ang tunay na pagsunod ay pagmamalasakit sa kapwa. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Tulungan ng mga ulila at mga byuda sa kanilang kahirapan at manatiling malinis ang sarili sa sanlibutang ito. Hindi lang personal na kabanalan ang sukatan ng tunay na pananampalataya, kundi kung paano tayo nagpapakita ng pagmamalasakit sa nangangailangan. May kakilala kang nangangailangan ng tulong pero sinabi mo lang, ipagdarasal kita, nang hindi mo man lang tinulungan kahit kaya mo, ayon sa kanyang pangangailangan. Ang tunay na pananampalataya ay may gawa at malasakit. Unang 1, Kabanata 3, Talata 18, Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, kundi sa gawa at katotohanan. Paano po natin maipapakita ang tunay na pananampalataya? Tumulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Maging mabuting impluwensya sa ating pamilya at komunidad. Mamuhay ng may kabanalan sa harap ng Diyos. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang nakikita sa salita, kundi sa gawa. Tulungan mo po kami na hindi lang makinig, kundi isabuhay ang iyong salita araw-araw. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, dila na nagpapahayag ng kabutihan at mga kamay na handang tumulong sa nangangailangan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Huwag lang makinig sa salita ng Diyos. Isabuhay ito. Ang tunay na pananampalataya ay may disiplina at malasakit sa iba. Tulungan ang nangangailangan at mamuhay ng may kabanalan. Ano ang isang bagay na maaari mong gawin ngayong linggo upang ipakita ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa? Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos.